Hello guys! Welcome back to Jenny Sin TV! Ito na naman po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Sumating po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ayan. Trabaho na naman po si Aling Jenny. At kailangan po natin kumayod para may makain at panggastos, pambayad ng mga utang, ng mga bills. Ayan, busy na naman po. Ayan, nakagawa na po ako ng mga bag. Ayan, ready to deliver na po yan. Ready to deliver na po. Pero ito pa po ang mga ibang handilan ko pa. Ayan. Pero kailangan ko pa po gumawa ng handle kasi kinulang po. So, dahil po sa hindi ako natulungan ng aking anak sa paggugupit ng pang-handle. So, kailangan ko po ngayon na gumawa at magupit. At, syempre yung aking bunso medyo malaro pa talaga. Hindi pa siya talaga ganun ka matured. Kaya, hindi mo rin pwedeng pabigahin pa pagka lang nasa mood, yun, naasahan mo siya, mautusan mo. 13 years old pa lang, syempre nakaka pa sa tulog, nakikipag laro-laro pa sa mga friends niya sa labas. Po tayo mawala ng pag-asa dahil sabi nga habang nabubuhay may pag-asa at sa araw-araw nating buhay laging meron pagbangon. Yun yung kaado sa TikTok trending ngayon. So yan po lagi ang kasabihan na habang nabubuhay ay may pag-asa. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ano man pong pagsubok sa buhay natin, lagi natin tatandaan na meron lagi pag-asa. Pasensya na po kayo, kaya nagpapatawa lang po ako kasi minsan masyadong seryoso na ang buhay. Kailangan po natin maging chill lang kasi sa dami ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi naman pwede lagi na lang tayong seryoso. Lalo na po tayo niyang tatanda agad at nakakapangit daw po, pangit na ako, tapos pag nakasimangot ka palagi lalo pagpapangit, diba? So dapat smile lang po tayo kahit na maraming pagsubok sa ating buhay. Smile lang at lagi lang tayo makipag-communicate kay God dahil hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Dahil alam naman ng Panginoon kung anong mga nasa puso natin at kung ano man ang mga hinihiling natin, alam na po niya yun. So, basta't malinis lang po ang ating hangarin sa buhay, ang ating puso, hindi po tayo pababayaan. Ipagkakalog po sa atin ang ating kailangan. Nakakaraos tayo sa araw-araw. Wala namang pong tao na hindi nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan. Iba-iba nga lang ng kumbaga, magkakaiba lang tayo ng kategory. Pero lahat po niyan may solusyon. Kaya nga, hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng mga trials na yan kung hindi natin malalampasan. Ako sa tagal ko ng pagiging solo parent, sa awa ng Diyos, hindi naman po ako pinabayaan at nakakaraos naman po kami sa pang-araw-araw. Kahit na wala kang karamay sa buhay,
masasabi kong si Lord ang karamay ko. Dahil kapag may kailangan ako, nakikipag-usap lang ako sa kanya at may mga taong ginagamit siya, mga anghel ika, na pinapadala siya para tulungan ako. Ito, bubuksan ko na po ang aking makina para magtahi. Pasensya na po kayo sa maingay kong makina. Kailangan ko ito para makatahi ako ng handle para makarami po ako ng tahi. Itong araw po ng Sabado ay 80, so kailangan ko po hindi, pick upin po nila ito, deliver ito yung mga nangyari na sabay po ang bayad na rin yung bagong gawa na naman po. So tiyaga lang po lahat naman ng bagay, basta meron tayong tiyaga. Sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Kung wala kang tiyaga, wala kang malalaga. So, ganun po. Huwag po tayo agad-agad na maghahangad ng malaki kasi lahat naman po nagsisimula sa malaki. So, dapat lang po natin gawin. Tuloy-tuloy lang, trabaho lang. Hindi natin mamalayan. Unti-unti na po yan dadaan. Kasi naman po wala tayong ginagawa. Wala tayong asahan na darating sa atin. Dito ba? So, kung tayo may ginagawa, kung kumikilos tayo, alam natin meron darating at natatanggap tayong biyaya. Lang po kung marami akong stock ng handle na yung gawa. So dapat mag-stock muna ako ng handle para ituloy yung gawa ko. Kasi abala ko na nakikatapos inulang ka ng handle. Tulad dito, nagpipigil ko pa po ito. Kailangan mga 8 inches lang. Ito lang pang matagal dito, yung magugupit-gupit ka, magawa ka ng pang-handle kasi mabusisi. Pero kung yung bag lang, tuloy-tuloy na ang tahi, mabilis po. Makakarami ka kapag may naka-stock ng ganito. Ayan. Nasunod ko yung aking isa. Mainit po ngayon. Naku, mag-ingat po tayo lagi dahil mainit ang panahon. Kung hindi lang naman din po importante yung mga lakad natin, manatili na lang po tayo sa mga bahay natin dahil sobrang init po sa labas, sa totoo lang. Ako nga po kahit nandito sa bahay, talagang grabe ang init. Marami na akong nagawang pwede na siguro ito pandagdag para marami ako ng bag na pupuhuin. Tapos
ito pa yung panglagay po dito. Bago yan, lagyan ng handle. Ayan. Ganyan lang naman po kasimple siya. Pero yung lang po, mga boses lang po yung paggawa-gawa ng mga ganito pagupit-gupit. Pero sige lang, tiyaga lang. Kasi pag matapos naman yung pera na. So, may panggastos na ulit kami. May pambili na kami pagkain naman. Kaya, tiyaga lang. Ganun talaga. Kung gusto mong makakain, magbanat ka ng buto. Kasi kung hindi ka gigilos, kung tatamad-tamad ka lang, wala kang makakain, di ba? So, tiyaga lang po tayo. At lagi po magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya natin tinatanggap sa araw-araw at matatanggapin pa. At syempre sa mga trials natin sa buhay, yun po kasi ang nagbibigay sa atin ng lakas at lalo tayo tumatapang para harapin ang hamon ng buhay. So, maging magpapasalamat po tayo at communication sa God ang importante. So, yan lang po. Sinishare ko lang po sa inyo ang pang-araw-araw kong buhay as a solo parent. Ayan. Yung aking anak is gising na. Ayaw magpakita kasi nahihiya siya sa camera. Pero kung yung nakikita niyo po dyan sa aking profile pic, siya po yun yung maliit pa. Pero ngayon, 13 years old na siya, dalaga na, mas malaki pa po sa akin, mas matangkad pa sa akin. So, napakagandang dalaga na. So, isa siyang half bred. So, makikita niyo po yun isang araw kapag nasa mood. Yun lang po. So, thanks for watching. At, ingat po tayong lahat. Please po, patuloy po ninyong subscribe ang aking YouTube channel. Makatulong po ito para sa akin as a solo parent. At maraming salamat. God bless us all. Bye-bye po.